Low pressure na si 95W na natiling very inconsistent development. Kanluran ng Hilagang Luzon hanggang sa bahagi ng Mimaropa at silangan naman ng Eastern Visayas at Mindanao, magiging maulap pa rin at makakaranas ng mga ilang kalat-kalat ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero naralabi sa may bahagi ng Southern Luzon at Visayas o sentro, magiging katamtaman po na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 27, 2024. Ang oras nating umaga ay alas 11:04 na ng umaga. Patuloy tayo nakakaranas ng space weather status ng minor to moderate na solar activity. Kaya kung sisilpin agad muna natin ang status dahil simula kahapon ay tuloy-tuloy tayo na medyo nakakaranas ng hanggang G1 geomagnetic storm kasabay ng isang minor na solar flux o solar flare. Kung sisilipin natin sa solar flare events chart, ngayong umaga ay nagsimula ito ngayong 10:21 AM, nag-maximize ito ngayong 10:07 AM as M4.2 at nagtapos as M1.7 ngayong umaga at 10:45 AM. So medyo aktibo po ang ating solar flare, pero minor naman ang arrival nito sa Earth. So may mga ilang portions lamang ng mga ilang minor na geomagnetic field at solar radio blackout. Yan. Probably mga radio blackout lamang na naglalaro sa M class na probability. So may mga ilang portions sa mga kananas tayo na mga radio blackout, pero typically minor lamang ito. At medyo mabilis ang ating solar wind. So kung titingnan natin dito ay yung geomagnetic field maglalaro pa rin sa active hanggang 4.67 na geomagnetic field. So natin mataas ang ating radio blackout at 60%, pero yung solar radiation ay normal naman mga folks. Typically kung sisilipin natin, may mga ilang cluster po ng sunspots na nakatutok sa Earth mula sa AR 3763, 3764, all the way hanggang 3767. So titingnan natin yung areas na to ay asahan natin na may mga cluster na biglang may coronal mass ejection na tatama sa Earth at kabilang na rin itong si AR 2762. Kung di ako nagkakamali o 3762. AR 3762. So yun po ay mukhang nakatutok sa Earth, so medyo madalas tayong makakaranas ng mga minor to moderate na solar radiations o solar X-flares. So far, yung ating sunspot number ay nasa 181. Hindi pa masyadong malakihan ito. Pero patuloy na may mga ilang arrival na solar flare. At sa ngayon ay nasa M category nga po. At nabanggit na natin kanina. Bahagya lamang nagkaroon ng ilang distortion sa ating solar photon flux. Hindi naman nagkaroon ng anomaly. And so far sa ating real-time geomagnetic activity ay hanggang sa mga kasalukuyan ito ay patuloy na nasa constant of 4.33 kT index. So patuloy pa rin ang distortion ng ating magnetosphere, yung at kanyang H parallel and both earthward positions. So normal na yan sa ating magnetosphere kapag may mga arrival, especially kung mabilis pa ang solar wind. Apektado ang bandang Indian Ocean at Africa, pero yung de-absorption bagamat mababa lamang o nasa around 20 MHz lamang, apektado po ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas, bahagi ng Australia sa norte at Indonesian Peninsula. Pero maliit lamang, napaka-minor lamang ang epekto so far nito dahil kung titingnan natin yung projection yan, by solar wind, ay makikita natin is hindi direktang tumatama sa atin yung malakas na stereo o plasma density sa Earth. So medyo sinuswerte tayo kahit paano, maliit lamang o mga minor lamang ang nag-arrive. Hindi dito sa may bandang lower quadrant na napakalakas. So medyo sinuswerte tayo na hindi rekta sa Earth tumatama yung coronal mass ejection. So makikita natin mga hanggang minor to moderate lamang ang tumatama.
Pero yung solar wind kasi napakabilis, above average since kahapon at kanina ay nakakaranas tayo ng medyo malaki-laking significance impact sa ating magnetosphere. So may mga ilang bahagya pa rin at between hanggang 80 meters, medyo may mga ilang noise na mararanasan tayo sa Earth. Samantala sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy po, umiiraw din sa Caloocan, bagamat medyo umaaraw-araw na dito sa amin. So, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga may forecast chances ng pag-ulan. Gaya nating report kahapon, nasa 40% chance na uulanin dito sa Caloocan or maaring dito sa Karatig Metro Manila. So, mas madalas, medyo makatamtaman ang lagay ng ating panahon so far at maulap lalo na mamayang hapon. Magdala pa rin ng pananggalang dahil pwede pa rin pumasok ang forecast ng 40% chance of rain. Sa lowest temperature ng temperature na itala ng weather station dito sa Caloocan, nakapagtala kami kaninang 4:37 AM ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit-init na at 32.6 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng 1:17 PM. Ibig sabihin ay nasa 44.3 degrees Celsius ang aming naging init pandama kahapon. So medyo unti-unti na umiinit ang temperatura at pakiramdam natin. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nanguna ang Catbalogan na may 36 degrees Celsius ang grabing air temperature sa kanila. Sa Baguio City naman, almost stationary at 17.6 degrees Celsius. Sa Inolan naman, ang Borongan Eastern Samar nakaranas sila ng 45 mm na total rainfall. Pero dito sa amin kahapon, nakaranas pa rin kami ng at least mga ilang light o moderate rain showers na hanggang 5.1 mm ang total rainfall. So in 7 days, nakatotal na kami ng 746.4 na total rainfall. Nagaya nating report, pinakamataas na ito na naging total rainfall sa loob lamang ng isang linggo at sa isang araw ay pinakamataas na mahigit sa 500 mm total rainfall. Sa nakalipas na 8 taon na. So, ang total rainfall natin ngayong July ay 976.8 mm ang total rainfall natin, mga folks. Samantala, sa ating outside humidity ay nasa 70%, katamtaman muli ang ating relative humidity at bumaba ito ng 1% since last hour. Pataas-taas na ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Medyo hindi maganda ating air quality, moderate air quality concentration tayo at 12.52 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po tayo sa mga bumibiyahing ngayong maga, medyo moderate ang ating air quality index. Sa high tide and low tide status, may 2 oras pa tayo, mahigit, para mag-maximum high tide. So ingat na lamang po, lalo na sa apektado pa rin ng bahagyang bugso, lalo na sa extreme northwestern Luzon pa rin. Kung sisilipin natin yung alon, mula dito sa section ng Tropical Cyclone Assessment Monitoring para mas makita natin kung mataas pa bang alon, lalo na sa hilagang bahagi pa rin ng Luzon. Kung titingnan natin significant wave height ay makikita natin medyo mataas pa po ang alon sa hilagang kanluran ng Luzon, naglalaro sa 2.5 meters hanggang 1.5 meters sa may bahagi po ng Occidental Mindoro area. Sa Northern Luzon naman, sa may bandang Batanes Group of Islands, mataas pa rin ang alon at 2.5 meters to 1.5 meters. Pero sa may bandang Isabela, sa baybayin ng silangan ng Northern Luzon, pababa na yan ng Mindanao, bukang kaya na pong pumalaot, mga folks. Ingat na lamang sa may bahagi pa rin ng Northeastern Luzon na medyo may bugso pa rin ng hangin, dulot pa rin ng monsoon trough na nahahatak ng nitong si dating bagyong Karina na naging tropical depression na ngayon, na anytime sa susunod na 48 to 50 hour ay magiging remnants na lamang ito, pero yung epekto pa rin sa hatak sa habagat ay patuloy pa rin ngayong araw. So medyo mabugso pa rin, lalo na sa kalurang bahagi ng extreme Northern Luzon, lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands. So medyo ingat pa rin, mga folks. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninong 5:38 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:27 PM. Ang ating 61 illuminated na lamang na waning gibos ng liwanag ng buwan, mamayang gabi na ito liliwanag o magmo-moonrise mamayang 11:01 PM at kinabukasan na po ng umaga ng alas 10:58 AM na ito lulubog. So gabing-gabi na ninyo makikita bago maghating gabi ang moonrise. O madaling araw ninyo makikita
yung waning gibos ng liwanag ng buwan ng madaling araw na. At sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado, this whole weekend, ng Sabado hanggang Linggo, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon at tsansa ng pag-ulan mas mababa, 36 to 40% na lamang ang tsansa ng pag-ulan. So maaaring pumasok yan, lalo na maming hapon, ay magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan anytime, especially mamayang hapon. Bukas naman, bahagyang tataas ang tsansa daw ng ulan, 80 to 84% chance, bukas ko na Linggo, pero magiging maulap ang ating buong maghapon, maging ngayong araw. Medyo magiging may pagsikat din ng araw na susulpot sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 29 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 27 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, bagamat sobrang late nito, 3 AM ito na itala, namataan ang low pressure area na si 95W, layong 1,035 kilometer east ng southeastern Mindanao. So makikita ninyo dito, maging kay Pag-asa, nagpapatintero din sa border ng PAR itong si 95W. So almost stationary at wala pa rin pinagbago sa kanyang development sa ngayon. So manatili nating babantayin at patuloy pa rin natin inoobserbahan despite na hindi kita yung kanyang cloud circulation, casta, pero yung water vapor patuloy pa rin ang bahagyang sirkulasyon. So tututukan natin at titingnan natin maya-maya yung possible forecast pa rin niya. Diretso agad tayo sa naging gamit na satellite image. Makita po yung matindi pa rin na hatak sa southwest monsoon natin sa extreme Luzon. So pinag-iingat pa rin ang bahagi na yan ng Ilocos Norte, Batanes, Cook Island, ilang portion ng La Union at Ilocos Sur ay medyo makakaranas pa rin kayo ng medyo gale force wind dyan at mga ilang kalat-kalat na ulan na bugsuan po na moderate and some heavy rain showers. Pero sa buong nalalabi ng silangan ng Luzon, lalo na sa may bandang Palanan at Isabela, despite na may mga ilang bugso, unti-unti nagiging kalmado na po ang bugso dyan. Nagiging unti-unti nagiging moderate na po ang weather situation maging dyan sa may bandang Central Luzon. Magawa't mas maulap pa rin kayo dyan, maging dyan sa may bandang Dagupan, pababa ng Zambales, at dyan sa may bandang Angeles, Pampanga area. So medyo mas maulap pa rin kayo dyan at medyo may mga pagbugso-bugso pa rin kayo iiral dyan. Pero yung possible na mga heavy rain showers madalas, mukhang hindi na natin nakikitaan sa satellite imagery. Siguro mga drizzle rains na lamang ang mas madalas na ninyong mararanasan. Mula pababa sa may bandang Bulacan, pasok ng Metro Manila at Calabarzon area, magiging patuloy ang katamtaman natin na medyo mga partly and mostly cloudy ang iiral sa atin mga folks. Maging sa Bicol region, lalo na sa bahagi ng Catanduanes, Sorsogon, Legazpi, ay magiging maulap po at makakaranas tayo dyan ng mga ilang moderate and heavy rain showers dahil po sa cluster ng monsoon trough dito na medyo nahahatak at nagkakaroon ng accumulated trough dyan sa silangang bahagi ng Bicol region, pababa ng Eastern Visayas at Mindanao. Nagkakaroon na naman ng embedded ng intertropical convergence lines. Nagkakaroon lang ng salubungan between ng monsoon trough dito at portions na ito ng intertropical o trough dito o yung bandang southeasterly wind flow yun ang mas madaling maintindihan. Yung bandang southeasterly wind flow medyo nagkakaroon ng trough sa silangang bahagi ng Visayas, Bicol at Mindanao kaya nakakaranas kayo dyan ng ilang moderate and heavy rain showers especially dyan sa bandang Eastern Samar, Northern Samar, patawid niya ng Sorsogon at sa Northern Mindanao naman, dyan sa may bandang Silangan, sa Surigao del Norte, Caraga area, hanggang dito sa may bandang Davao de Oro, Compostela Valley, at kaduludulhan na yan dito sa may bandang Davao del Sur na. Pero mula dito sa may kanluran ng bansa, kasama na ang bahagi ng Mimaropa area, may mga ilang kalat-kalat pa rin, isolated rain showers, na may ilang pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi po ng Coron, Palawan, hanggang sa may bandang border ng Puerto Princesa. Ingat pa rin po dahil may mga heavy rain showers pa rin na makakaranas kayo dyan at mga ilang bugso ng hangin dulot pa rin ng ating southwest monsoon na umiiral dyan mga folks. Ingat pa rin. At dyan sa may bandang Occidental Mindoro ay makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na paulan bagamat mga moderate po at katamtaman ang nararamdaman ninyong panahon dyan. At fair weather naman mula din sa may bandang Marinduque papapanihan ng bandang Romblon,
Panay Island at ilang portions ng Masbate. Bagamat yan sa may bandang Masbate, unti-unti medyo papangit muna ang lagay ng inyong panahon dahil nga po sa monsoon trough nito na nahahatak at nagdudulot po ng mga ilang kalat-kalat and some moderate and heavy rain showers. So magdala po ng pananggalang at ingat sa biglaang buhos ng malakas na ulan na potentially magkaroon na wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. At sa Central Visayas ay nagiging partly cloudy to mostly cloudy, and then makakaranas kayo dyan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dyan sa bandang Leyte area. Kung titingnan natin gamit ang ating Himawari 8 ay makikita natin ang Baybay City mula dyan sa may bandang Tacloban. At dyan naman sa may bandang Eastern Samar, Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, at sa silangan naman at norte ng Katarman, Gamay hanggang Oras, sa Northern and Eastern Samar, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na ilang moderate and heavy rain showers. Ingat po sa potential na pagbaha mga folks. At wala sa may bandang Maasin na makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa pagitan na yan ng Southern Leyte at Dinagat Island. Ingat po dahil moderate na heavy rain showers po ang kasalukuyang nararanasan ninyo dyan hanggang din sa may Central Visayas sa may Cebu. Pero dito sa may bandang Danao City sa Cebu, despite na katamtaman, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang potentially na pakilat at pagkulog maya-maya habang lumalawak po yung portion nito ng kaulapan na nagdadala po ng ilang moderate and heavy rain showers. Pero at least moderate at fairway weather na may ilang maulap ang maranasan ng mga taga-Bacolod, Iloilo, pataas na yun ng Rojas City at Calibo at dyan sa may bandang Malay sa Panay Island. So despite na maaraw sa inyo, may mga forecasted isolated showers na may ilang pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o sa gabi. Pero minor lamang at hindi naman sobrang lala, di gaya dito sa bahagi nga po ng Negros Oriental, pababa ng Dumaguete at Siquijor. At nabanggitan natin kanina ang bahagi ng hilagang silangan ng Mindanao, pero the rest ng Northern Mindanao may mga maulap at kalat-kalat po na pag-ulan na tsansa na iiral dahil sa Cagayan de Oro hanggang Butuan. Mula Iligan naman at Zamboanga del Norte, magiging maulap din kayo dyan at mga ilang kalat-kalat din na pag-ulan ang iiral dahil pa rin sa pamumuo ng extension ng southeasterlies wind flow na bahagya at mga ilang pagkalat-kalat na pag-ulan mula sa Dipolog at kaduduluhan ng Zamboanga. Bagamat moderate po ang masiira sa mga taga Zamboanga at medyo maaraw, pero yung mga isolated na mga light rain showers ay posible pa rin pumasok yung forecast lalo na sa hapon o sa gabi. Wala naman sa Banguindanao, pababa ng Sorsogen, kasama na ang buong Cotabato, pababa na yan ng General Santos City. Despite na medyo katamtaman, pero partly to mostly cloudy po ang mas iiras inyo dyan, na asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at posibleng umabot pa rin ng mga ilang light to moderate showers nito maghapon. So magdala po kayo ng pananggalang maging sa buong Davao del Sur area at dyan sa may bandang Davao del Norte, Davao del Sur, na mas makakaranas kayo ng trough extension dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa binabantay nating low pressure area na hindi masyado pahalata sa satellite imagery. Pero yung water vapor, patuloy pa rin ang medyo shallow organized circulation. Didiscuss natin sa susunod. Silipin naman natin ang ating mga tropical disturbance. Gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector mula kay 95W ay nanatili pa rin stationary at wala pa rin pagbabago sa kanyang development sa ngayon. As of 11:15 AM, nanatiling ang central air pressure nito at 1,009.54 hectopascals. So, almost stationary at wala pa rin pinagbago. So, mananatili pa rin ang ating observation na napakaliit pa rin ang tsansa na ito ay umulan. Kung titingnan na natin ang distansya niya, lahat dito sa loob ng ating PAR, wala pa kaninang umaga na pinost natin sa ating Facebook page, ay nasa layo itong 948 km east ng Tagum City sa Davao del Norte, ang kasalukuyang position ni 95W. So almost stationary, wala tayong nakikitaan dito kung pagbabasin natin sa pinaka-satellite imagery ng Himawari 8. Hindi masyado halata. Pero kung titingnan natin sa water vapor, patuloy pa rin ang medyo shallow circulation nito. So medyo nagkakaroon pa rin ng potential na sirkulasyon.
Kaya lang, hindi pa masyado significant at napaka-disorganized pa ng kanyang mga cluster ng kaulapan sa paligid. So, wala pa tayong magiging masyadong further observation sa kanya dahil manatiling mababa ang chance ng pag-ulan sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras pa rin. So, kahit tingnan nyo sa iba't ibang mga weather agencies ay ganoon pa rin ang ipinapakita, napakababa pa rin ang tsansa ng kanyang development. Well, halos ganito rin na naging sitwasyon kay dating bagyong Karina eh. So kaya hindi inaalis muna ng ating tropical sector. Depende na lang kung tumahimik na o kumalma na yung kanyang water vapor circulation. So yun lamang ang medyo mapapansin natin dahil itong si dating bagyong Karina o Tropical Depression Gaini ay sa susunod na 24 oras o within 50 hours ay magiging remnants na lamang ito. Dahil patuloy pa rin na nahahatak niya ang habagat o southwest monsoon dito sa may bandang Taiwan na nakakaranas pa rin ng matitinding pag-ulan ang bahagi nga po ng Hualien, Taiwan at Taitung dahil nga po sa matindi pa rin ang paghatak sa habagat. So medyo lumalaban pa rin despite na tropical depression na lamang itong si Gaimi or may dinideclare na nga po na nasa final stage of development na po itong si Gaimi dahil anytime malulusaw na lamang yan at magiging isang cluster ng remnants na trap. So silipin muna natin ang status ng hydrological advisory natin lalo na sa mga ilog ng Marikina especially. Kung sisilipin natin dito ay ang Rodriguez pa rin ay nasa first alert level pa rin yung level ng tubig nito. And the rest, normal na po maging sa Santo Niño, San Mateo. So wala tayong magiging komento ngayon dyan. Normal na po ang level ng ilog sa halos buong Marikina River. So yun na lamang ang medyo tututukan, yung Rodriguez na lamang. Pero first alert level lang naman ito. Hindi pa naman ito umaabot ng pinaka-critical. Pagdating naman sa dam levels, ay makikita natin ay sobrang taas na po ng pinaka-deviation niya. Mahigit sa 5 meters na po ang mataas na level ni Angat Dam. So lahat po sila ay normal na po. Kahapon nasa 184.17 meters. Ngayon ay nasa 185.63. So patuloy pa rin ang pagtaas. Kay Ipo Dam, nagbukas po ng gate si Ipo Dam. Dahil nga po sa binanggit na natin kahapon ay patuloy pa rin po ang pag-apaw ni Ipo Dam. So nagbukas po ng gates at nagbabawas sila at least 0.15 meters ang binabawas po kay Ipo Dam para man lang mag-normalize. So far ay normal na po ang level ni Ipo Dam, hindi naman na nag-overflow. So the rest wala na pong nag-overflow. Nagbubukas lamang ng gates at maging kay Abuklaw, nagbukas na rin po ng gates at nagbabawas ng 0.50 meters. Mula sa 3 meters kahapon, si Ambuklaw, si Binga Dam naman ay mga 1 meter po ang ibinawas sa kanya, o binabawas. So, hindi naman so far nag-overflow according dito. At so far ay yun lamang ang nakabukas na gate. Kay Binga Dam, Ambuklaw at Ipo Dam. So, normally hindi naman na po nag-overflow yung kanilang level. Dahil nga po nagbawas ng tubig itong tatlong dam na ito. So, mula kahapon, from 6 meter, ngayong araw, kay Ambukla, 1 meter na lamang ang binabaw. 1 gates ang binuksan. Kahapon, marami-rami, 6 na gates. Kay Binga Dam, ganun din, 6 na gates din na nakabukas. Ngayong araw, 2 gates na lamang nakabukas. So, 1 meter po ang ibinabawas kay Binga Dam at 0.50 naman kay Ambuklaw Dam. Kay Ipo Dam, inuulit ko, nasa 0.15 meters po ang ibinabawas niya. Isang gate po ang nakabukas. So, normally na po lahat. So far, ay kung titingnan natin yung mga graphing, ay patuloy na pong nagtumataas ang kanilang mga graph, lalo na kay Angat Dam. So, mabilis po at tuloy-tuloy ang pagtaas ng level ni Angat Dam na. So, sapat na po ang supply ng ating mga dams sa iba't ibang panig ng Luzon. May mga sumusobra lamang na binabawas dahil sa overspilling. So, yun lamang, at kay Magat Dam, ganun din, kay Lamesa Dam, pero unti-unti nababawasan ngayon si Lamesa Dam. Mas malaki kasi ang nakukonsumo kay Lamesa Dam eh. So, yun lamang, pero hindi pa naman siya umaabot sa pinaka-critical level. Ganun din kay Ipo Dam.
So lahat sila nakataas na po at naka-normalize yung kanilang water dam level. Samantala sa ulat lindol, so far kumakalma na rin yung noise sa aking seismometer. Ibig sabihin lamang nito bumababa na at okay na po yung atmospheric pressure sa paligid namin sa Caloocan. Bagamat yan ay wala namang nadedetect na malakas ang pagyanig so far. At mula naman sa data feed ni PBOX, kaninang madaling araw, kung titingnan natin dito, wala namang naitala na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami ang mga mahihinang pagyanig ha. Mukhang marami ang naitalang mga pagyanig mula kaninang madaling araw. So kung sisilipin natin yung historical earthquakes, titingnan natin kung gaano po karami na nadagdagan mula kahapon. Kung natatandaan ninyo, mga nasa mahigit 900 na po ang total earthquakes kahapon. Ngayong araw kaya ilan? Kung sisilipin natin yung latest. Yan. So, total of 955 earthquakes na po tayo. Almost malapit na po mag 1,000. 899 dito is magnitude 2.0 taas. 53 sa magnitude 4.0 at nanatiling walang nagdagdagan sa ating magnitude 5, 6, and magnitude 7.0. Nanatiling dalawa pa rin ang ating magnitude 5. So, wala pa rin tayong nadagdagan so far na mga mas malalakas na pagyanig. Hopefully, wag na po madagdagan yan dahil hindi pa tayo nakaka-recover sa ating dilubyo ng mga yung damage dulot nga po ng nagdaang bagyong Karina. So wag naman sana po no nasundan naman ng malakas na lindol ang ating bansa sa ngayon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, July 27, 2024. analysis para sa araw ng Sabado, July 27, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimaweda.com para sa mga gusto malaman ang ibang mga detalye na hindi natin sama sa report ngayong umaga. At visit lamang din sa aking website para sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.